Yo, what's up guys? So welcome back ulit sa ating YouTube channel and welcome sa panibagong video. So for today's video guys, mangunguha na tayo ng gulay kasi meron na mga bunga, pwede nang i-harvest. And actually, madami-dami na rin kami nakuha dito. And ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung i-harvest namin. So nakikita niyo naman sa likuran ko na may mga bunga yung patola. And then yung okra dito, tabi ng greenhouse. So dito marami na rin gulay sa unahan ko. And ngayon, kukunin natin siya at dadalhin natin sa tindahan para maibenta. So, bagamat konti pero dagdag kita na rin or extra income na rin para sa atin. So, panoorin nyo na lang ako habang kinukuha ko yung mga gulay dito sa aking likuran. And also, meron pa kaming i-harvest doon na okra mamaya. And also, ipapakita ko na rin sa inyo yung sitaw na aming gagawin mamaya pag kami ay natapos magkuha ng gulay. So, kailangan na namin lagyan ng balag yung sitaw kasi marami ng gaway or nagsisimula na siyang umakyat. So, kailangan na namin lagyan ng paakyatan para pag namunga, pipitasin na lang natin at para maraming tayong ma-harvest at mas madali natin makuha yung bunga ng mga sitaw. So, for today's video guys, mag-harvest muna tayo ng ilang pirasong patola and then yung okra, titingnan din natin kung may ma-harvest na tayo kasi kahapon diningnan ko sila or tiningnan ko yung mga okra, marami ng bulaklak and also may nakita na rin akong mga ilang piraso na bunga. So, nakaraan naman is may nakuha na kami doon and naluto na rin namin syempre kasi pang-ulam na rin. Ayan. So, panoorin nyo na lang muna ako diyan. Pangunin yung aming gulay. So, dito sa likuran ko is may 3 pirasong patola na and then dun sa kabila medyo maliit-liit pa and then dito sa katabi itong katabi na to, yan. May bunga na rin yun nandun sa dating kulungan ng baboy. Ayan, so kukunin ko to and ipapadala ko dun sa tindahan ng kapatid ko para maibenta nila kasi nananawa na sila sa patola. Ayan. So, supposedly dapat pang-ulam talaga to pero dahil nananawa na sila kasi nga marami na yung patola na nakuha nila dito, ipapadala na lang muna natin sa tindahan para maibenta kasi nakakasawa din naman pag puro gulay. Bagamat gusto ko magulay ng patola kasi pag nasa company ako, puro karning baboy, basta mga karne, kahit anong karne, karning manok, baboy, or baka. Nauumay na ako, so gusto ko ng gulay. Kahapon naman naggulay na kami, kaya ipapadala ko na lang muna to. So, harvest muna natin to, ilang pirasong patola. Ayan. So, ipapakita ko na rin lang sa inyo kung gaano kagaganda yung quality ng patola dito na ma-harvest namin. Ayan. So, nung nakaraan, nakapag-harvest na sila and maraming maliliit na patola. So, yung baga, ayan. So, good quality na siya, pambenta. So, size na siya para dalhin sa tindahan para maibenta. Ayan. So, 2 piraso. Ayan. Pwede na rin pambenta at saka makinis pa naman siya. Ayan. So, kahapon, nag-harvest na rin ako ng 1 piraso. Ayan. Alam nyo na, pinamigay lang namin. Mayaman sa gulay. Ayan. So, kung nakikita nyo yung nasa may gilid. Ayan. Kunin na natin lahat to para madala sa tindahan. Ayan. Sobrang liwanag. Ayan. Kasi umaga. Ayan. So, ipapakita ko na rin sa inyo yung mga maliliit na bunga ng patola. Ayan. So, dito sa may barting ito, meron na siya. Ayan. Kung nakikita nyo, ito. Sobrang liwanag. Ayan. And then, ito, halos magkasunod siya. And then, dito sa part na to, yung dati, yung pinakita ko sa inyo. Ayan. Meron din. Ayan. So, magtutuloy-tuloy na yan. And then, dito sa malapit sa may greenhouse, meron din. Ito. Ayan. So, magkakasunod din siya. Ayan. So, dito sa pinakang malapit sa greenhouse, ayan, nakikita niyo yung lettuce. Ayan, nasa loob siya ng greenhouse. And pwede kayong mag-order niyan if kaya ko dalhin. Ito, ayan, marami na siyang bunga. And yung kabila, dun sa kabilang taniman, meron na rin ilang piraso. And by the way, ito na yung mga okra, guys. Ayan, sobrang dami na rin ng bunga nito. Ayan. So, kukunin ko na rin to and maiging maigulay. So, medyo maliliit pa siya pero ito yung kasarapan. Ito yung gusto kong kainin sa okra. Ayoko nung napakalaki kasi maraming buto. Ayoko nung maraming buto sa okra. Ayan. Kunin muna natin yung ilang pirasong okra dito malapit sa greenhouse.
So kahapon nakakuha na rin ako dito. And mabilis naman lumaki yung okra. Yung mga bunga ng okra, ayan. So punta naman tayo din eh. Ayan, dito. So i-harvest natin to. Ayan, punta tayo dun sa taniman natin ng okra. Ayun. So nandun na rin yung kapatid ko nangunguha. So nangunguha yung kapatid ko ng kangkong na dadalhin dun sa tindahan nila. Ayan. Uy. And by the way, may tubig na pala yung kangkungan. Ayan, nagpatubig na ako kahapon kasi umamayat na yung mga kangkong natin. Papakita ko muna. Kahapon, nakapag-harvest na rin kami ng pechay and ginulay din namin. Ayan. So, malalaki na yung pechay, guys. Ito. Ayan. So, yung mga magaganda nawala na. Naubos na yung magagandang pechay dito. And yung sitaw, ayan. Meron ng bulaklak. If nakikita niyo yung bulaklak. Ito. Ayan. May bunga na rin siya. Pwede na rin i-harvest. And, ayun yung kapatid ko. Nangunguha ng kangkong. Hoy! Ayan. Nangunguha siya ng kangkong na dadalhin sa tindahan. Ayan. So, yung marami ka na nakuha. Ayun, marami na ring okra. Siyempre, ipapakita natin na nangunguha yung isang bata din ng kangkong niya. Nadadalhin sa tindahan. Ayan. So, napakadami ng kangkong. Ayan, may tubig na ngayon yung kangkungan. Mas maganda pag may tubig, ano? So, kunin ko lang yung sitaw. Dito na ilang piraso. Hindi ko na pwede na tong sitaw na to. Parang maliliit pa. Baka bukas pa to. Ayan. So, marami dito yung sitaw. And marami din pechay. Ayan. Nagagandahan na yung mga pechay nila. Ayan. Marami ng bulaklak yung sitaw nila. Ayan. Papakita ko sa inyo yung mga nagsisimula ng mamunga na sitaw. Ayan. So, medyo malabo. Ayan. Mga sitaw. So, marami yan. Ilang puno yan. Ayan. So, yung okra, marami na din bunga. Siguro may ilang piraso na. Magkano si kuya? Ha? So, dito naman sa parting to, napakalaki na din nung hala yung patola gumagapang na dun sa yero. Eto guys, yung mga patola dito, hindi pa rin nababalagan kasi busy. Ayun, yung mga bayaw. So, dito ata yung talong meron ng bunga din. So, puro talon tayo sa kanal kasi matubig. Ayan. Tubig yung kanal. Ibisitahin ko lang yung talong kasi namumulaklak na. So, titingnan natin kung may bunga na. Ayan. Bago tayo magpunta dun sa okrahan. Ayun, meron na. So, meron na siyang bunga. So, maliit pa naman yung bunga nito. Kumbaga, ano pa lang. Bubot pa. Ayan. Parang ano pa lang siya. Maliit na maliit. Yung bagong lalabas sa bulaklak. So, malinis na din to at nilinisan na nila. So, dahil hindi ako naglilinis. Ayan. Tamad tayo. Ayan yung mga patola natin. Ito, napakahaba na ng gaway. Siyempre, hindi pa mabalagan. Ayan. Yan lang muna. Yan. Magbabalag ng sitaw. Yung additional na sitaw guys, lalagyan ng balag kasi natutumba. So, yung okra naman
marami pa ring marami na ring bunga. So ipapakita ko na lang sa inyo yung mga okra. Yan. So dito sa part na to, malalaki na rin yung talong. Ayun yung okra. So mangunguha ko ng okra ngayon. At pag lumaki kasi hindi na maganda yung okra. So meron ng ilang piraso na bunga yung okra. Ayan. Try ipakita sa inyo. Ayan. Ayan. So ito. Ayan, marami ng bunga. And then ito, may mga bulaklak na. So hanggang doon na yan sa dulo. Ayan. So mangunguha muna ako ng bunga ng okra. And yung mga gusto ng okra diyan at panlaw sa sinigang, mainggit kayo sa akin. Ayan. Ayan. Isang piraso. So maliliit pa yung iba. Hindi pa siya ganun kalalaki. Baka sa susunod na araw. Halos kasing lalaki pa lang to ng daliri. Ano? Next week, mas marami pa tong bunga. Padami ng padami yung bunga nito. Pero mabilis naman lumaki yun. Tapos yung bulaklak bunga na agad. Ayan. So kukunti pa siya. Puro maliliit pa lang guys yung bunga ng okra. Kasi kahapon, nakakuha na kami dito ng ilang piraso. So, ilahok na namin sa gulay and yung iba nasa bahay pa. Ayan. So, ipapakita ko na lang sa inyo lahat yung mga bulaklak ng okra. Ayan, makikita nyo. So, bago tayo pumunta dun sa babalaga namin na mga sitaw. Ayan yung mga okra. Dito nakikita nyo. Mga bulaklak. So, marami siyang maliliit na bunga. Ayan, katulad nito. Isang to. Ayan. So, if nakikita nyo yung maliit na yan, ayan. And then, dito sa kabila, 2 piraso. Maliit pa din. So, halos ganun. Magkakasabay kasi to. Ayan. So, maliliit pa. And then, ito rin. Magkakasunod siyang lalaki. Ayan. So, makikita nyo yung mga bulaklak. Ayan, puro bulaklak. And then, ito. So, marami naman to. Hindi ko na binilang kung ilang piraso yung okra na yan. Yung iba namatay. Gawa ng abono. Napuruhan. Ito. Ayan, kita yung bulaklak. Dilaw na dilaw yung bulaklak ng okra. And then, dito sa parting ko, ayan, yung mga sitaw nasa kabila. So, may balag na rin. And, so, hindi yung kawayan, yung literal na binabalag namin yung nilagay kasi kukunti yung kawayan. And, okay naman siya. Marami na rin bunga. So, ito yung mga okra. Kasi kahapon may napanguha na kami dito. Ayan, puro ganun yung bunga ng okra maliliit. Mga ilang araw pa to bago i-harvest. Ayan. So, ganun pa din yung bunga. Ito, ganun din. Sobrang liit pa. Ayan. So, ganun pa rin yung, ayan. Napakadami ng bulaklak. And, sa susunod na linggo, siguro napakadami na ng bunga nito kasi nagsisimula na siyang mamulaklak. And, so, by the way guys, meron palang dito, eel. So, kagabi, habang nangunguha ko ng pechay, nagkita ko ng igat. So, igat, yun.
So, nagulat pa nga ako kasi nandun siya sa baybay ng tabi sa kangkungan. So, habang nangunguha ko ng pechay, mga around 6. So, medyo madilim-dilim na yon. Nagulat ako, akala ko ahas, yung pala igat. Kasi nga, hindi naman ako lagi nagkikita ng igat eh. Bati ka muna. Kabado 20 tayo dun. Ayan. Ilan ba yung babalagan mo, kuya? Isa? Ayun, kabila. Lalagyan na natin ng kawad. So, yung ano naman, yung kangkong, eh, kakaabono lang daw. So, fertilizer. Pag kasi nakapanguhan namin yung kangkong, halimbawa, for example, anong date niya yun? 30. Kung napanguhan namin siya ng 30, halimbawa 30 ngayon, napanguhan na namin lahat yung kangkong, eh, isprayan na siya ng pesticide para pag sa susunod sa tubo, maganda na yung tubo at tapos lalagyan na rin ng fertilizer or babatuhan ng fertilizer para mas maganda yung tubo niya. So, mas maganda or mas malusog yung tubo ng kangkong. So, ayan, may tubig siya. Napakadami ng tubig yan. So, dito medyo malalim tong baba na to. So, minsan hanggang bewang pag nalusong kami. And syempre, hindi nawawala yung linta dyan. And ito naman, mababaw hanggang tuhod siguro. Minsan hanggang tuhod lang. And marami kami napanguha kahapon din. And ako nag-deliver sa Talipapa. So, 80 pieces na or 80 tali na kangkong. So, yun ay nagkakahalaga. Siguro, ang isang bundle kasi ay 140. 20 ang laman ng isang bundle. So, kung 140, so siguro may mga 500 plus na kayo doon. Ayan. So, mahina tayo sa math. Hindi natin makompute ng sa isip lang. Ay, joke lang. Ayaw na computing yun. So, ipapakita ko na sa inyo yung mga sitaw na babalaga namin mamaya. And ipapakita ko na rin yung ibang patola na napakita ko sa inyo noong nakaraan na may mga bunga na. Ayan. So, dito sa part na to, sobrang dami na ng sitaw na dapat balagan. So, makikita nyo dyan sa likod. Ayan. Eto, yan. Ito yung mga sitaw na babalaga natin. So, may mga poste na. Itong posting ito is lalagyan namin ng kawad. So, lahat dyan papunta doon. Eh, lalagyan namin ng kawad para dun siya aakyat. So, lalagyan din namin ng istro kasi istro yung ginagamit namin yung panali sa sako ng palay. And, ay yung mga palay pala is, ayun, namumunga na siya. Lumabas na yung mga bunga niya kasi, di ba, sabi ko sa inyo nakaraan, ready na siyang mamunga. So, mga buntis na. Yun yung term. Baga, mga anak na. Ayan. So, dito, makikita nyo lahat yung poste. Ayan, simula dito sa unahan. Ito kasi yung kanto, kung saan nandito yung unang poste. Ayan. Ito yung unang poste. And then, hanggang doon sa dulo. So, siguro mga ilang metro din to. Siguro mga 5, 7 meters, ganun, or 10. Something. So, lahat ito, ayan, dapat nang lagyan ng balag. And then, sa mga 4 na dangkal na yung kanyang hinaba. So, ayan. Ito. And nabigyan na rin ito ng fertilizer or ng abono para mas mabilis tumaba and mas mabilis mamunga. So, hindi pa naman ito na-spray ng pesticides kasi wala pa naman bunga. And, mamaya siguro, bago ito? Kasi, boboto pa sila. So, butuhan nga pala ngayon ng barangay and SK. So, barangay and SK election ngayon. So, supposedly, dapat kahapon namin to gagawin kaso may ibang ginawa yung bayaw at kapatid ko. Ayan. So, nakabili na rin ng kawad para yung ilalagay dito ay nakaready na. Ang wala lang is yung straw. So, balik na tayo dun sa mga gulayan ng aking kapatid. Ayan. Papakita ko sa inyo yung nakukuha nilang gulay.
Mamaya, ibibideo ko rin yung paglalagay ng balag dito kasi siyempre, alam niyo na, video is life. Yan. Balik muna tayo dun saglit para ipakita yung dalawa na nangunguha ng gulay doon. Ayan. Natatanaw niyo yung nakaputi doon. Bayaw ko yun and yung kapatid ko na nangunguha ng gulay. Ayan. Ate, marami ba kayong kukunin? Ha? 20? Wow. Wow. 20. Fresh na kangkong, oh. Ngayon ay Monday, October 31. Ano ba? 31 nga ba ngayon? 30? 30 pala. Ayan. Ayan. Ah. Sige na, manguha na kayo. Ayan. So, yan. Tingnan yung background namin dito. Next week, mas maganda na to. May tubig na ulit eh. Hinarangan ulit ni Intong yung tubig dun. Pang-uod ka mo. Brudan. Ha? Ipa-spray mo daw dun sa sitaw, Lawrence. Oo. I-spray daw dun sa sitaw. So, ayan. Kukunin ko na itong mga pinanguha nilang kangkong. Bibilangin natin kung bakit tali na straw yung gamit. Duro. Sorry mga kangkong na ari ay dadalhin daw sa tindahan. Ayan. Sorry na yung napanguha nila. So, kukunti naman yung kukunin nila kasi pang tindahan lang. So, pang display sa tindahan. Kasi magbubukas sila ng tindahan. Ayan. So, konti lang kukunin nila. Mga 20. Okay na yun. Ayan. Hindi ko binilang are. Hindi. Kaya ito. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 pieces na. So, 5 na lang yung kukunin nila. Ayan. Shout out! Vanessa Idrosolano, Vanessa Villaluz Lumban, Herman Aspie, Emily Patogo, Catherine Manahan,